Magandang umaga mga ka-tortoise. Ito ngayon yung ating tortoise, si Ugwe. Kaya, talagang malaki na. So, ngayong umaga, gagawin ulit natin yung kanyang routine. Paulit-ulit lang naman yun. Kumbaga, ang pinakauna, isosok at bus natin siya para kumbaga yung kanyang digestion ay maging normal. So, kailangan niya ng sikat ng araw para kumbaga mais yung kanyang bowel. So, ipapakita natin ito mamaya. Kumbaga, isosok din natin para kumbaga dun sa tubig siya makapagdumi. So, ipapakita ko sa inyo para mas maintindihan. So, mga ka-tortoise, bago ko pala ipakita yung si Ugwe, so gusto ko lang ipaliwanag na kumbaga yung ating tortoise, yung sulcata, ay isang desert tortoise. Kumbaga, mas madalas sila sa lupa kasi nga yung kanilang kinalakihan na lugar ay disyerto. So, kumbaga, hindi sila kagaya nung mga normal na mga forest na tortoise at kumbaga yung mga turtle din, mga pan-turtle, hindi sila ganun. Kumbaga, nabubuhay sila mostly sa mga lupa. So, land tortoise sila. At kumbaga, ang kaibahan nila ay hindi sila yung palaging kailangan ibabad sa tubig kasi makakasama sa kanila yon. So, kapag sinusok natin ang mga tortoise, mostly around mga 15 minutes lang. Kasi hindi nga sila pwedeng masok ng sobra kasi hindi yun yung kinalakihan nila. So, para lang hindi sila ma-dehydrate kasi nga madalas silang mainitan, kailangan natin siyang palaging painumin o kaya isok nga rin habang kumakain. Kumbaga parang yung mga pagkain niya, palulutangin na natin dun sa kanyang tubig para pag kinagat niya yun, ay kasama yung tubig na maiinom niya. So, yun yung isang paraan para yung tortoise natin hindi ma-dehydrate kasi kapag ang ating tortoise ay na-dehydrate, magkakaroon siya ng deformation sa kanyang shell. Kumbaga, yun yung tinatawag natin na pyramiding. Kumbaga, hindi maganda sa ating mga tortoise yun kasi unang-una, maapektuhan yung mga organs niya sa loob. So, possible na yung mga napanood ko, hindi yung tortoise nila nahihirapang huminga. So, nagiging sanhin na rin yun ng pagkamatay. So, ang isa pa, kumbaga, hindi maganda sa kanila yung ma-deform ang kanilang shell kasi mahirapan din sila sa pang-araw-araw nilang buhay. Kumbaga, yung mga normal na ginagawa nila, yung paglalakad, pagkain, ay mahihirapan silang gawin yun kasi dahil nga sa deformity ng kanilang shell. So, marami ng ganong kaso. So, sana sa mga nagbabalak ding mag-alaga, i-consider muna natin yung ganon, i-research muna natin para kumbaga hindi maging kawawa yung ating mga tortoise. So, yun lamang muna. So, ipapakita ko sa inyo yung soaking at basking ni Ugwe. So ito mga tortoise, ayan si Ugwe. Ayan, sinusok na natin tapos ay nakabilad sa araw. Kumbaga, hindi naman kailangan na yung direct sa araw kasi baka naman sama din sa kanila. So, basta yung nasisikatan ng araw, okay na yun. Para lang kumbaga makapag-absorb ng sunlight yung kanilang carapace. So, ayan, antay lang nating dumumi si Ugwe. Pero kanina, bago ko pa sesok, ay nakadumi na naman siya. Kaya tingin ko, possible na hindi na siya dumumi ngayon. O kaya, konti lang ang ilabas niya. So, yan. Ipapakita ko sa inyo mamaya pagka tapos na siyang mag-soak. So, kukuha din tayo ng kanyang pagkain para, kumbaga, makakain na siya. So, ito mga ka-tortoise, may puno tayo dito ng mulberry. Makunguha lang tayo ng pagkain ni Ugwe. Ito, mga dahon na ito. Yan yung ating mulberry. So, paborito ito ng ating tortoise. Tsaka, masustansya ito para sa kanila. Kumpara dun sa mga kinakain nila ng mga
dahon ng kamuting baging kasi ang sobrang dami nun hindi maganda sa kanila. So, ang talagang perfect food sa kanila itong dahon ng mulberry. So, samahan niyo ako manguha. So, ito mga katortoys, yung ating mulberry. Maunguha lang tayo ng mga dahon. Ito, yung mga medyo magugulang na dahon lang ang kukunin natin para kumbaga yung mulberry natin hindi magtampo. So, kasi makikita nyo, namumunga na yan. Kaya kailangan ang kuha ng dahon ay yung mga medyo magugulang lang. Gaya nito, yung mga ganyan. Yung mga green na. So, yun lang ating pwedeng kunin para hindi maapektuhan yung paglaki ng ating mulberry. So, marami na naman naging suloy. Yan. Kaya, ang ginawa ko, ikinating ko na. Yun. Kung mapapansin yun, napaugat ko na. Para pwede ko na siyang putulin, mailipat ko na. Para, kumbaga, magsanga uli siya ng panibago. So, mamaya natin yung pag-uusapan doon sa isa nating vlog. Para, kumbaga, ma-breakdown natin yung ginagawa ko dito. So, sa ngayon, manguha muna tayo ng mga dahon. Kasi yun yung pagkain ng ating tortoise. So ito mga tortoise, nakakuha na tayo ng dahon ng mulberry. So sasamahan na lang din natin to ng dahon ng kamuting baging para kumbaga mabilis dumami yung kanyang pagkain. Maswerte tayo na madami tayong kamuting baging dito kaya madami tayong nakukuha na dahon. So maganda itong pagkain para sa kanila. Pero in moderation lang dito. Kumbaga, weekly lang din sa binibigyan. So yun, nakakuha na tayo ng kanyang mga dahon. So titingin tayo kung merong bulaklak itong kalabasa. Kapag wala, ay gagawin na lang natin yung ito, halo na lang natin ito ng calcium supplement. So ito yung ating kalabasa mga tortoise. Maghanap lang tayo. Ito, may nakita na akong bulaklak. Ang kalabasa ito. Mga lalaki naman itong bulaklak na ito, hindi naman ito bubunga, kaya hindi ito tutuloy. Kaya kinukuha ko na lang para maipakain sa ating tortoise. Ito, may nakita pa akong isa. So tama na muna yung tatlo kasi in moderation lang din ito. So mapakain na natin ito sa ating tortoise. So mga ka-tortoise, bago natin pakainin si Ugway, ay titimbangin muna natin siya para makuha natin yung kanyang weekly na paglaki. So, nung nakaraan, ang kanyang bigat ay 1,791 grams. So, titignan natin ngayon kung gaano kalaki yung nilaki niya. So ngayon, si Ugway, yan, hindi pa siya kumakain, kaya yung bigat niya raw. So, kailangan na natin masukat kung gaano na siya kabigat ngayon. So, ito yung ating scale na gagamitin. Yan, nakasiro na kung makikita nyo. So, lalagyan natin siya ngayon. So, yun. Nung nakaraan ay 1,791. Ngayon ay 1,903. Halos 2 kilo na. Ang laki ng binigat niya ngayon. Mahigit 100 grams. So, ang malikot. So, yun mga ka-tortoise. So, mukhang napatunayan na natin na talagang tama yung sinabi ko last week na ang paglaki ng tortoise ay hindi consistent. Kumbaga, yung paglaki niya sa isang linggo, gaya nung timbang nila nakaraan na halos nasa 30 grams lang yung nilaki niya. So ngayon ay halos mahigit 100 grams na yung kanyang naging bigat ngayong linggo lang din. So siguro, depende siguro sa mga nagagawa niya sa araw-araw. Kung siya nakakapaglakad kasi, mas mabilis siyang lumalaki. So ayun lang, kumbaga na-prove na natin yung kanyang growth rate na talagang hindi siya consistent. Kumbaga may panahon na bigla siyang malaki at panahon naman na hindi naman ganun kalaki yung ibinigat niya. So ngayon, pakakainin na natin siya. So mga ka-tortoise, ito si Ugway. Ito yung kanyang basin na yung kanyang pinagsosokan. Halos mapupuno na rin siya dito sa bilis niya lumaki. So ngayon, kukunin natin siya. Si Ugway, at pakakainin. So dito ko na lang siya pakakainin sa lapag para kumbaga pagkatapos niya ay makapaglakad-lakad na siya. So yun, binigyan na natin siya ng pagkain, nakakainin na niya yan.
Kasi siguradong gutom na siya. Ayun, kumakain na si Ugwe. So hindi na muna natin siya abalahin kasi siguradong gutom na ito. Para mabusog na muna siya at makapagpahinga na rin. So yun mga ka-tortoise, sa mga nais mag-alaga ng tortoise dyan, so masayang mag-alaga ng tortoise. Kumbaga, hindi naman mataas ang kanyang maintenance. At kumbaga, mahal lang talaga siya pagka binili natin sa umpisa. Pero yung maintenance niya ay halos wala ng gastos din. So basta ma-provide lang din natin yung kanyang mga basic na kailangan. Yung bahay, yung pagkain, tsaka yung malalakadan niya, yun ang pinakamahalaga din. Yung kanyang lugar na malalakadan. So, huwag natin silang ilagay sa isang confined na space lang. Kumbaga, ako nilalagay ko lang siya sa ganun kapag kagabi para kumbaga makatulog siya ng mahimbing. Pero kapag umaga ay talagang pinaglalakad ko siya sa loob ng bahay namin o kaya pagka may panahon, pinapalakad natin siya sa labas para maarawan siya. So, sa mga gustong bumili ay kumbaga, ina-encourage ko rin kayo na masayang mag-alaga ng tortoise. Talagang nakakatanggal ng stress kasi nakakatuwa yung bilis na kanyang paglaki. So, kailangan nga lang natin ma-consider yung mga sinabi ko noong nakaraan na kumbaga, may provide lang natin, lalong-lalo yung sa pagkain. Kumbaga, yung source natin ng pagkain. Kaya kung meron kayong maliit na bakuran dyan, ay magtanim na rin kayo ng mga pwede niyang kainin. So, yun lamang muna ang may babagi ko ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like and subscribe.